20 milyong piso. Iyon ang halagang iniwan ng kapatid kong si Tommy para sa nag-iisa kong anak, ang kanyang pinakamamahal na inaanak na si Marco. Hindi lang ito basta pera, iyon ang simbolo ng kanyang pagmamahal, ang kanyang pangarap para sa kinabukasan ng aming pamilya. Iyon ang dapat sanang magiging pundasyon ng bagong buhay ni Marco, pero sa isang iglap, sa loob ng isang maliit at malamig na opisina, kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano ito planong agawin sa amin. At ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay ang taong hindi ko inaasahan. Ang manugang ko, ang asawa ng aking anak, si Christina. Pero bago ko ipaliwanag ang lahat ng iyon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Sa araw na ibinurol namin ang aking kapatid. Ang pangalan niya ay Tomas, pero para sa aming lahat na nagmamahal sa kanya, siya si Tommy. 4 na taon ang tanda ko sa kanya, pero sa buong buhay ko, siya ang aking matalik na kaibigan. Sabay kaming lumaki sa Batangas, nangangarap na makarating sa Maynila, at tinupad namin iyon. Noong kami mga 20 anyos pa lang, sumuong kami sa syudad na halos walang dala kundi ang aming mga pangarap. Itinayo namin ang aming construction company mula sa wala. Magkatabi, pantay sa lahat ng bagay. Hindi kailanman nag-asawa si Tommy. Sabi niya, marami na siyang nakitang pagsasama na nauwi sa pait. Mas gusto niya raw ang kalayaan niya at mas gusto niyang ibuhos ang kanyang pagmamahal sa pamilya, sa negosyo, at lalo na sa kanyang pamangkin, ang anak kong si Marco. Si Marco ang lahat-lahat kay Tommy, siya ang tumayong pangalawang ama. Naaalala ko pa noong isinilang si Marco, si Tommy pa ang unang bumihis sa kanya dahil nanginginig ang mga kamay ko sa sobrang tuwa. Siya ang nagturo kay Marco kung paano magbisikleta, kung paano mangisda. At siya rin ang sumagot sa kalahati ng matrikula ni Marco sa UP Engineering. Sabi niya, "Kuya, ang matatalinong isipan hindi dapat pinoproblema ang utang. Ang pagmamahal na iyon, ang mga sakripisyong iyon, ang siyang dahilan kung bakit ang sumunod na nangyari ay parang isang patalim na itinarak sa aking likod. 1 linggo matapos ang libing, habang sariwa pa ang sakit sa aming mga puso, ipinatawag kami ng abogado ni Tommy. Pagdating ko sa opisina, may isang tao nang naghihintay sa loob. Isang taong hindi dapat nandoon, si Christina. Nakaupo siya sa isang sulok, suot ang isang mamahaling itim na bestida, perpekto ang kanyang kolorete sa mukha, na para bang hindi siya galing sa isang burol, kundi sa isang sosyal na pagtitipon. At ang ngiti niya nang makita niya ako, Diyos ko, ang ngiti na iyon, malamig, parang yelo. Isang ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam kong may mali. Isang malaking kamalian. At doon niya sinabi ang mga salitang sumira sa lahat. Sa harap ng abogado, sa harap ko, sinabi niya na hindi raw nasa tamang pag-iisip si Tommy nang ginawa nito ang huling habilin, na siya raw, bilang asawa ni Marco, ang dapat mamahala sa lahat ng mamanahin nito. Ang anak ko raw ay may matinding depresyon at hindi makapagdesisyon para sa sarili. Depresyon. Ginamit niya ang kalungkutan ng aking anak, ang pagluluksa nito sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na tito bilang isang sandata laban sa amin. Ginamit niya ito para ilayo ang aking anak sa akin. Isang kasinungalingan na binalot sa kunwaring pag-aalala, walang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Ang kapatid ko ay itinuring siyang parang tunay na anak. Ibinigay namin sa kanya ang aming tiwala, ang apelido ng aming pamilya, at ito ang isinukli niya. Ang pagyurak sa alaala ng isang taong wala nang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang paghamak sa akin, isang matandang nagluluksa. Akala niya siguro, dahil sa edad ko at sa aking kalungkutan, ay madali na lang akong paandaran. Akala niya wala na akong magagawa. Akala niya tapos na ang laban, pero doon siya nagkamali. Hindi niya alam na bago pumanaw si Tommy, mayroon itong huling ginawa. Isang bagay na lihim, isang bagay na para sa akin lamang. Hindi ito kwento ng paghihiganti. Hindi. Ito ay kwento ng pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa aking kapatid. Katarungan para sa aking anak. Ito ang kwento kung paano ko binawi ang lahat ng dapat ay sa amin.
at kung paano ko ipinakita sa kanya na hindi dapat minamaliit ang pagmamahal ng isang ama at ang talino ng isang kapatid kahit pa ito'y nasa kabilang buhay na. Ang ginawa niya ay hindi lang pagnanakaw ng pera, ito ay pagnanakaw ng dignidad at iyon ay isang bagay na hinding-hindi ko palalampasin. Bago tayo magpatuloy, sana po ay mag-subscribe kayo sa channel. At i-comment niyo naman sa ibaba kung saan po kayo sa mundo nakikinig ngayon. Ipagpatuloy natin ang kwento. Ang hangin sa loob ng opisina ni Attorney Martin Reyes ay tila bumigat, naging mas mahirap huminga. Nakaupo ako sa tapat niya at sa gilid ng aking paningin naroon si Christina. Ang aking manugang, ang bawat kilos niya ay kalkulado, ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang plano. Ang anak kong si Marco, wala siya roon. Dapat ay kasama ko siya ngayon, pero wala siya. Sisimulan na natin, sabi ni Attorney Reyes, habang maingat na inilalabas ang isang folder na naglalaman ng huling habilin ng aking kapatid, ang testamento ni Tommy. Bago pa man makapagsalita ang abogado, tumayo si Christina. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Attorney, sabi niya, bago po ang lahat, may kailangan lang po akong linawin. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanya. Mahusay siyang artista. Magaling siyang makuha ang atensyon. Kami po, bilang pamilya ni Marco, ay formal na kinokontesta ang nilalaman ng testamentong iyan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Kinokontesta? Bakit? Ang habilin ni Tommy ay malinaw. Ginawa niya iyon ng buo ang kanyang pag-iisip. Pero hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang isang baraha na ilalabas. Nababahala po kami sa estado ng pag-iisip ni Tito Tommy noong mga huling buwan niya. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. At dahil diyan, itinaas niya ang isa pang dokumento. Isang dokumento na may selyo ng notaryo dahil sa kasalukuyang kondisyon ng aking asawa si Marco. Ako po muna ang hahawak sa lahat ng kanyang legal at pinansyal na desisyon. Ipinakita niya ang dokumento sa abogado, isang special power of attorney, isang piraso ng papel na nagbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa buhay ng aking anak. Nasaan si Marco? Iyon lang ang tanging tanong na lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay halos hindi ko na makilala. Ngumiti si Christina. Ang ngiting iyon ulit, ang malamig na ngiti. Nagpapahinga po siya, Dad. Ipinayo po ng kanyang doktor na iwasan muna niya ang mga sitwasyong nakaka-stress. Tulad po nito, stress. Ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na tito ay ginawa niyang isang dahilan para ikulong ang aking anak. Ang pagluluksa ay ginawa niyang isang sakit. Ang mana na dapat sana ay para sa kinabukasan ni Marco ay naging premyo sa isang laban na hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang sabi ng abogado, ang dokumento ay legal. Pinirmahan 3 buwan na ang nakalipas. Sa parehong panahon na binago ni Tommy ang kanyang testamento, ang lahat ay planado. Bawat hakbang ay pinag-isipan. Tiningnan ko si Christina, tiningnan ko ang babaeng pinakasalan ng aking anak. Nakita ko hindi lang ang kasakiman sa kanyang mga mata, kundi ang isang malamig at walang pusong ambisyon. Sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakita bilang manugang ko. Nakita ko siya bilang isang kaaway, isang kalaban na gustong sirain ang lahat ng pinaghirapan namin ng kapatid ko. Naramdaman ko ang isang pader na biglang itinayo sa pagitan ko at ng aking anak. Isang pader na gawa sa kasinungalingan, sa mga legal na dokumento at sa peking pag-aalala. Ang lahat ng kontrol ay nasa kanyang mga kamay. Ako ay naging isang estranghero sa sarili kong pamilya, isang bisita na lang sa buhay ng aking sariling anak, at alam ko sa paraan ng pagtingin niya sa akin na hindi pa siya tapos. Ito ay simula pa lamang, at ang pinakamasakit sa lahat, gagamitin niya ang pagmamahal ko kay Marco laban sa akin. Gagamitin niya ang aking anak bilang isang panangga, isang bihag sa kanyang sariling laro. Ang kapangyarihang hawak niya ay hindi lang kapangyarihan sa pera. Ito ay kapangyarihan sa buhay at kamatayan. At sa mga mata niya, nakita ko ang determinasyon na gamitin ito hanggang sa kahuli-hulihang hibla. At ako
Ako ang susunod niyang tatapusin. Nang lumabas si Christina sa conference room, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Bawat tapak ay parang isang deklarasyon ng kanyang tagumpay. Isinara niya ang pinto ng marahan na parabang sinasabing siya pa rin ang may kontrol kahit wala siya sa loob. Naiwan kami ni Attorney Reyes sa isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng mga nangyari ay tila humigop sa lahat ng hangin sa silid. Tumingin ako sa kanya, naghahanap ng kahit anong sagot, kahit anong pag-asa. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng problema ng buong mundo. "Ricardo," sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay mahina ngunit seryoso. "Maupo ka muna." Sumunod ako, ang aking mga tuhod ay tila malambot na gulaman. Naglakad siya papunta sa isang antigong aparador na gawa sa narra. Binuksan niya ito at mula sa isang nakatagong kompartimento, kumuha siya ng isang malaking brown na sobre. Ang sobre ay lumana at ang selyo nito ay gawa sa pulang wax na may tatak ng singsing ni Tommy. Ang pirma niya ay nakasulat sa ibabaw ng selyo, malinaw at matatag. Inabot niya ito sa akin. "Ricardo, may kailangan kang malaman." Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang sobre. Malamig ito sa aking mga daliri na para bang dala nito ang lamig ng libingan. 5 buwan bago pumanaw si Tommy pagpapatuloy ng abogado, pumunta siya rito. Walang appointment, bigla na lang siyang sumulpot. Mukha siyang balisa, ay hindi mapakali. Hindi iyon ang Tommy na kilala ko sa loob ng 20 taon. Ang Tommy na kilala namin ay laging kalmado, laging nag-iisip bago kumilos. Ang makita siyang balisa ay isang bagay na hindi kapani-paniwala. Sabi niya, may narinig daw siya. Noong birthday party ni Marco, nagkataong nasa hardin siya, naninigarilyo. Narinig niya si Christina na may kausap sa telepono sa loob ng garahe. Akala siguro ni Christina ay walang tao. Narinig niya itong nagsasalita tungkol sa pera, tungkol sa paghihintay, at narinig niya ang mga eksaktong salitang ito. Ang mga matatanda, hindi naman sila nabubuhay magpakailanman. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Parang may isang baldeng tubig na may yelo ang ibinuhos sa aking ulo. Hindi alam ni Tommy kung ano ang ibig sabihin noon, sabi ni Attorney Reyes. Pero sapat na yon para mag-alala siya. Sapat na para gumawa siya ng hakbang. Tiningnan niya ang sobre sa aking mga kamay. Ibinigay niya sa akin yan. Ang sabi niya, "Martin, itago mo ito. Kung may mangyari sa akin, kahit ano, kahit katiting na kahinahinala, ibigay mo ito kay kuya. At siguraduhin mong kayo lang dalawa ang naroon kapag binuksan niya." Isang mensahe mula sa aking kapatid, isang babala mula sa kabilang buhay. Si Tommy, kahit sa kanyang mga huling buwan, ay inaalagaan pa rin ako. Pinoprotektahan niya pa rin kami. "Ricardo," sabi ng abogado, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pag-aalala. "Ang kapatid mo ang pinaka-rational na taong nakilala ko. Hindi siya paranoid, hindi siya madrama. Kung nag-alala siya ng ganito kalaki para gawin ito, ibig sabihin may isang bagay na napakalaki at napakadelikado ang nangyayari. Ang sobre ay tila mas bumigat sa aking mga kamay. Hindi na lang ito isang piraso ng papel. Ito na ang huling habilin ni Tommy, ang tunay na habilin, ang katotohanan na itinago niya para iligtas kami. Dahan-dahan kong sinira ang selyo. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang tanging maririnig sa silid. Sa loob, mayroong isang sulat kamay, isang tumpok ng mga dokumento, at isang maliit na USB flash drive. Hinawakan ko ang sulat kamay ni Tommy. Ang huling beses na mababasa ko ang kanyang mga salita. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong basahin. Ang bawat salita ay isang hakbang papalapit sa isang nakakakilabot na katotohanan na babago sa lahat ng aking nalalaman. "Cardo, iyon ang simula ng sulat." Ang tawag sa akin ni Tommy na kami lang dalawa ang nakakaalam. Ang bawat letra ay isinulat ng may diin at kalinawan. Ito ang sulat ng isang taong sigurado sa kanyang sinasabi kahit pa ito'y puno ng takot. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin wala na ako. At kailangan kong maging mas matalino ka kaysa sa akin. Kailangan mong makita ang bagay na dapat ay matagal ko nang nakita.
Ang aking mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat linya. Ang bawat pangungusap ay parang isang suntok sa aking sikmura. Si Christina ay hindi ang taong inaakala natin. Matapos kong marinig ang usapan na iyon, nagsimula akong magmatyag. Nagbayad ako ng isang pribadong investigador. Ang ulat niya ay kasama sa sobreng ito. Ang tunay na pangalan niya ay Alodia Rivera, hindi Christina. Mayroon na siyang 2 naging asawa noon. Parehong mayayaman. Parehong mas matanda sa kanya at parehong namatay sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama. Napahinto ako sa pagbabasa. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. 2 asawa, parehong namatay. Ang una, namatay daw dahil sa maling dosis ng gamot sa puso. Ang pangalawa, nahulog sa hagdanan. Aksidente, sabi ng mga pulis. Sa parehong kaso, lahat ng yaman ay napunta sa kanya. Isa siyang profesional, Cardo. Isang napakagaling na manluloko. At ang kawawang si Marco. Ang ating Marco ay nahulog sa kanyang bitag. Ang mga dokumento sa loob ng sobre ay naglalaman ng mga birth certificate, marriage contract at death certificate. Naroon ang mga larawan ni Christina o Alodia kasama ang 2 lalaking mas matanda pa sa akin. Ang mga ulat ng pulisya na nagsasabing walang foul play na naganap. Pero ang pinakamasaklap ay nasa USB. Ang USB ay naglalaman ng mga audio recording, patuloy ng sulat. Naglagay ako ng mga recording device sa sarili kong bahay. Maririnig mo siya. Maririnig mo siyang nagpaplano. Kausap ang isang lalaki sa telepono. Pinag-uusapan nila ako na parang patay na ako. Pinag-uusapan kanila na ikaw na ang isusunod. Mabilis kong kinuha ang USB at isinaksak sa laptop ng abogado. Ang unang audio file, isang pag-uusap sa telepono. Ang boses ni Christina malinaw na malinaw, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay galing sa isang demonyo. Matanda na siya, 60 hanks na, magiging kapanipaniwala ang atake sa puso, sabi ng boses niya na puno ng lamig. Pagkatapos ni Thomas, madali na lang ang kapatid niya si Ricardo. May high blood na iyon. 1 taon pa, siguro 2, at mapapasa atin na ang lahat. Paano si Marco? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Narinig ko ang pagtawa ni Christina, isang tawang nakakakilabot. Si Marco, hawak ko na siya, naniniwala siya sa lahat ng sinasabi ko. Kawawa naman, akala niya depressed siya. Binibigyan ko siya ng gamot para manatili siyang tuliro at sunod-sunuran. Sa oras na mamatay ang tatay niya, hindi na siya magtatanong pa. Ang hangin ay tuluyang nawala sa aking mga baga. Ang aking anak ay nilalason. Unti-unti, araw-araw, ng sarili niyang asawa. Sinubukan ko siyang kausapin, Cardo, pagtatapos ng sulat. Sinubukan kong bigyan ng babala si Marco, ngunit naging defensive siya. Sinabi niyang, nagiging paranoid lang ako dahil sa katandaan. Kaya ito na lang ang paraan ko. Ipinapasa ko ito sa iyo dahil mas malakas ka kaysa sa akin. Ikaw ang laging matatag sa ating dalawa. Kung may mangyari sa akin, imbestigahan mo, protektahan mo si Marco, at protektahan mo ang iyong sarili. Mapanganib siya, Cardo. Pakiusap, mag-ingat ka. Ayokong pati ikaw ay mawala. Nagmamahal, Tommy. Pinitawan ko ang sulat. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa isang bangungot. Ang aking kapatid ay hindi namatay sa atake sa puso, siya ay pinatay. Ang aking anak ay isang bihag sa sarili niyang bahay. At ako na ang susunod sa kanilang listahan. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman ko para kay Christina, lahat ng pagsubok na bigyan siya ng pagkakataon ay napalitan ng isang damdamin lang. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay naging isang laban para sa buhay ng aking anak at para sa hustisya ng aking pinaslang na kapatid. Dala-dala ang bigat ng katotohanan mula sa sobre ni Tommy. Ang tanging nasa isip ko ay ang aking anak. Kailangan kong makita si Marco, kailangan kong makausap siya. Kailangan kong ilayo siya sa halimaw na kasama niya sa iisang bubong. Nang gabing iyon, nagmaneho ako papunta sa bahay nila. Ang bahay na tinulungan kong ipatayo. Ang bahay na dapat sana ay simbolo ng kanilang mga pangarap.
Ngayon para sa akin isa na itong kulungan. Pagdating ko, pinindot ko ang doorbell ng paulit-ulit. Ang bawat tunog ay puno ng aking pagkabalisa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto, si Christina. Ang kanyang pagkagulat nang makita niya ako ay mabilis na napalitan ng isang kalmadong ngiti. Ang peking ngiti na iyon. Dad, anong ginagawa niyo rito? Gabi na. Kailangan kong makausap si Marco, sabi ko. Sinubukan kong kontrolin ang panginginig ng aking boses. Ngayon din, hinarangan niya ang daan. Ang kanyang katawan, kahit maliit, ay tila isang pader na hindi ko kayang gibain. I'm sorry, Dad, pero tulad ng sinabi ko kanina, kailangan ni Marco ng pahinga, mahigpit na bilhin ng doktor. 5 minuto lang, pagmamakaawa ko, kailangan ko lang makita kung okay siya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hindi po pwede. Ang pagdating niyo rito ng ganito ay lalo lang makakadagdag sa stress niya. Umuwi na po kayo. Para na rin po sa kapakanan ni Marco. Para sa kapakanan ni Marco. Ginamit niya ang pangalan ng aking anak laban sa akin. Sinubukan kong sumingit sa gilid niya, pero mabilis siyang umatras at nagsalita ng mas malakas, sapat para marinig ng mga kapitbahay na nag-uusyoso. Dad, please, wag po kayong pumasok ng pilit sa pamamahay namin. Tatawag po ako ng pulis. Nakita ko ang isang kapitbahay sa kabilang kalsada, nakadungaw sa bintana. Kumaway pa si Christina sa kanya, isang maliit at malungkot na kaway. Ang kaway ng isang biktima, ang kaway ng isang asawang pinoprotektahan ang kanyang may sakit na asawa mula sa isang agresibong biyenan. Wala akong nagawa. Kung ipipilit ko, ako ang lalabas na masama. Ako ang gugulo. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Umalis ako ng gabing iyon na dala ang isang matinding kabiguan. Ang pader na itinayo niya sa pagitan namin ng anak ko ay mas matibay kaysa sa inaakala ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong tawagan si Marco, ngunit ang kanyang numero ay hindi na makontak. Pinalitan na niya, o mas tamang sabihin, pinalitan na niya. Pumunta ako sa opisina ni Marco, umaasang doon ko siya mahahanap. Ngunit ang sabi ng sekretarya, naka-indefinite leave of absence daw siya. Family matters, sabi nila, ang bawat pinto ay isinasara sa akin. Ang bawat daan ay hinaharangan. Sistematiko niyang pinuputol ang lahat ng koneksyon ko sa aking anak at sa mundo nito. Ang aking mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak, nagsimula silang makatanggap ng mga tawag mula kay Christina. Mga kwento tungkol sa pagiging paranoid ko, tungkol sa kung paano ang pagluluksa ko sa pagkamatay ni Tommy ay nagiging delusyon. Inilalayo niya ako hindi lang kay Marco, kundi sa lahat. Ibinabagsak niya ang aking kredibilidad para kung sakaling magsalita ako, walang sino man ang maniniwala sa akin. At ang pinakamasakit na dagok ay dumating makalipas ang 1 linggo. Isang opisyal ng korte ang nag-abot sa akin ng isang dokumento, isang restraining order, formal at legal. Hindi ako pwedeng lumapit sa kanila, sa kanilang bahay, o sa opisina ni Marco sa layong 100 metro. Hawak ko ang papel na iyon at naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nasa labas ako habang ang anak ko ay nasa loob, kasama ang isang mamamatay tao. Ako ang kanyang ama ay itinuturing na isang banta. Habang ang tunay na banta ay ang siyang nag-aalaga sa kanya araw-araw, naglalagay ng lason sa kanyang pagkain at bumubulong ng kasinungalingan sa kanyang tainga. Sa puntong iyon, naintindihan ko na, hindi ko kayang labanan ito ng mag-isa sa paraang gusto ko. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanya. Kailangan kong laruin ang laro niya, ngunit sa sarili kong mga patakaran. Ang kalungkutan at kabiguan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Kung pader ang itinayo niya, gigibain ko ito. Kung pag-iisa ang sandata niya, gagawa ako ng sarili kong mga alyansa. Tapos na ang pagiging biktima, oras na para lumaban. Yung restraining order ay hindi isang pader. Ito ay isang hamon na nagsasabing kailangan kong mag-isip ng iba. Hindi na ako pwedeng maging isang ama na sumusugod ng padalos-dalos. Kailangan kong maging isang estratehista. Isang manlalaro sa isang larong hindi ko naman gustong salihan.
Dala ang lahat ng ebidensya mula sa sobre ni Tommy, ang mga dokumento, ang ulat ng investigador, at lalo na ang mga nakakakilabot na audio recording. Nagpunta ako sa National Bureau of Investigation, ang NBI, doon ko nakilala si Detective Sara Santos. Isa siyang babaeng nasa mga 40 anyos, matalas ang mga mata, at may isang klase ng determinasyon na nagsasabing hindi siya basta-basta sumusuko. Pinakinggan niya ang aking kwento ng walang pagkaantala. Tiningnan niya ang bawat piraso ng papel. Pinakinggan niya ang bawat segundo ng recording. Nang matapos ang lahat, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. Ricardo, sabi niya, naniniwala ako sa iyo. Ang problema, lahat ng ito sa mata ng korte ay circumstantial evidence. Ebidensyang nagtuturo pero hindi direktang nagpapatunay. Ipinaliwanag niya na kayang-kayang sabihin ni Christina na peke ang mga recording, na ang investigador na kinuha ni Tommy ay hindi mapagkakatiwalaan, na ang mga namatay niyang asawa ay purong aksidente lamang. At ako, isa lang akong biyenan na may galit sa kanyang manugang. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya kayang itanggi, sabi ni Detective Santos. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan natin ng isang pagkakamali na siya mismo ang gagawa. At doon, sa loob ng maliit at malamig na opisina ng NBI, isinilang ang isang mapanganib na plano. Isang bitag. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Gagamitin namin ang kanyang pinakamalaking kahinaan laban sa kanya, ang kanyang kasakiman, at ang kanyang pagiging apurado. Gagawa tayo ng kwento, sabi ni Detective Santos. Isang kwento na ikaw, Mr. Ricardo, ay may malubhang sakit. Stage 4 cancer. Ilang buwan na lang ang itatagal mo. Ang ideya ay gumawa ng mga peking medical record mula sa isang respetadong ospital. Mga resulta ng biopsy, mga sulat ng doktor, lahat ay magmumukhang totoo. At sisiguraduhin naming makakarating ito sa kanya, hindi direkta. Ipararating namin ito sa paraang akala niya ay nalaman niya ito nang hindi sinasadya, na para bang isa itong sikretong nachismis niya. Kapag nalaman niyang malapit ka ng mamatay, paliwanag ng detective, magmamadali siya. Iisipin niya, bakit pa siya maghihintay ng 1 o 2 taon kung pwede namang ngayon na? Gagawa siya ng hakbang para pabilisin ang proseso. At sa oras na gawin niya yon, dun tayo papasok. Pumayag ako. Wala akong ibang pagpipilian. Ang pagiging pain sa sarili kong bitag ay isang maliit na bagay kumpara sa posibilidad na mailigtas ang aking anak. Sa mga sumunod na linggo, maingat naming isinagawa ang plano. Ang peking mga dokumento ay ginawa. Isang chismis ang pinakalat sa pamamagitan ng isang malayong kamag-anak na alam naming malapit kay Christina. Naghintay kami. Ang bawat araw ng paghihintay ay parang 1 taon. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagpapakaba sa akin. Nasa isip ko palagi, kakagatin kaya niya ang pain? O mas matalino siya kaysa sa inaakala namin? Ang aking buhay ay naging isang dula-dulaan. Kapag lumalabas ako, sinisiguro kong mukha akong mas matamlay, mas mahina. Sinadya kong magbawas ng timbang. Ang mga kaibigan na nakakaalam ng plano ay tumutulong sa pag-arte, nagpapakita ng kanilang pag-aalala sa aking kalusugan sa mga social media. Ang buong mundo namin ay naging isang entablado at lahat kami ay naghihintay sa paglabas ng pangunahing kontrabida. Naghihintay kami na siya na mismo ang magbaba ng kurtina sa kanyang sariling kasamaan. At hindi kami nabigo. Ang tawag na hinihintay namin ay dumating. At ang boses sa kabilang linya ay ang boses na sanay na sa pagkukunwari, ang boses ni Christina. Dad, ang boses ni Christina sa kabilang linya ng telepono ay puno ng isang klase ng lambing na nakakapangilabot. Isang lambing na alam kong peke, kasing peke ng mga medical record na ipinakalat namin. Christina, sagot ko, sinisikap kong gawing mahina at pagod ang aking boses. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan na para bang nag-iipon siya ng tamang mga salita. Dad, narinig ko po ang balita tungkol po sa sakit niyo. I'm so sorry. Sana po sinabi niyo sa amin. Ang galing niyang umarte. Kahit sa telepono, halos maramdaman mo ang kanyang peking pag-aalala. Halos maniwala ka na may puso siya.
Ayoko nang makadagdag pa sa mga problema. Sabi ko, sumusunod sa script na binuo namin ni Detective Santos. Hindi po kayo problema, Dad. Mabilis niyang sagot. Pamilya po tayo. Alam ko po na marami tayong pinagdaanan, pero sa huli, pamilya pa rin po tayo. Si Marco po, nangungulila na sa inyo. Lagi po kayong tinatanong. Isang kasinungalingan. Alam kong kasinungalingan yon, pero kailangan kong paniwalaan. Talaga? Opo, Dad. Malaki na po ang ipinagbuti niya. Ang bagong gamot niya ay talagang epektibo. Sa tingin ko po, makakabuti sa inyong dalawa kung magkikita kayo para makapag-usap bago po mahuli ang lahat. Bago mahuli ang lahat, ang kapal ng kanyang mukha. Ginamit niya ang mga salitang iyon na para bang nagmamalasakit siya, pero ang naririnig ko ay isang deadline, isang orasan na nagbibilang pababa. Gusto ko yan, Christina, gustong-gusto ko, sabi ko. At doon, ibinigay niya ang paanyaya sa aking sariling kamatayan. Kung ganoon po, bakit hindi po kayo maghapunan dito sa bahay bukas ng gabi? Alok niya, ang kanyang boses ay masigla. Ako po ang magluluto. Ipagluluto ko po kayo ng paborito nyo. Kaldereta, ang paborito kong ulam. Ang ulam na alam niyang hindi ko tatanggihan. Ang ulam kung saan niya malamang ilalagay ang lason na tatapos sa akin. Ang perpektong krimen. Isang matandang may malubhang sakit na kanser, namatay ng payapa matapos ang isang masayang hapunan kasama ang kanyang pamilya. Walang sino man ang magdududa. Sige, anak, sagot ko, darating ako. Pagkababa ng telepono, agad kong tinawagan si Detective Santos. Kinagat niya ang pain, sabi ko. Kinabukasan, ang buong araw ay ginugol sa paghahanda, hindi para sa isang hapunan, kundi para sa isang operasyon. Isang unmarked van ng NBI ang ipaparada sa kabilang kalye. May mga ahente na magpapanggap na mga naglalakad-lakad lang sa subdivision. Ako mismo ay kakabitan ng isang wire, isang maliit na mikropono para marinig nila ang lahat ng pag-uusapan sa loob. Ang plano ay simple. Kapag inabot na niya ang pagkain at kapag may senyales na ako na may kakaiba, susugod sila. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho ako papunta sa bahay nila, ang aking puso ay kumakarera. Hindi ito takot sa kamatayan, ito ay takot para sa aking anak. 6 na buwan ko siyang hindi nakikita ng malapitan. Ano na ang itsura niya? Ano na ang kalagayan niya? Ang imahe niya sa isip ko ay ang isang masiglang binata, pero alam kong ang makikita ko ay isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Huminto ako sa tapat ng kanilang bahay. Huminga ako ng malalim. Ito na iyon, ang huling akto. Ang gabi kung saan magkakaalaman kung kaninong plano ang magtatagumpay. Naglakad ako papunta sa pinto at nag-doorbell. Ang pinto ay bumukas at bumungad sa akin si Christina. Suot ang isang apron, nakangiti na parang isang perpektong may bahay na naghihintay sa kanyang bisita. Ang demonyo na nag-aanyong anghel. Dad, tuloy po kayo. Ang bati ni Christina ay puno ng init, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Ang buong bahay ay amoy kaldereta, isang mabangong amoy na para sa akin ay amoy kamatayan. Pumasok ako, at doon sa sofa sa sala, nakita ko siya, ang anak ko, si Marco. Ang puso ko ay tila dinurog, tama ang hinala ko. Sobrang payat niya, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Malayo ang tingin. Nakatingin siya sa akin pero parang hindi niya ako nakikita, para siyang isang manika na walang kaluluwa. Ang epekto ng mga gamot ay malinaw na malinaw. Dad, sabi niya, ngunit ang boses niya ay walang emosyon, walang laman. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig. Anak, kamusta ka na? Okay lang po, mas mabuti na, masagot niya. Ang kanyang mga salita ay mabagal at tila pinipilit. Inaalagaan po ako ni Christina. Mula sa may kusina, sumigaw si Christina. Malapit nang maluto ang hapunan. Marco, honey, bakit hindi mo muna ipakita kay Dad ang bago mong workshop sa garahe? Kakatapos ko lang iset up para sa'yo. Isang workshop? Hindi mahilig si Marco sa ganoong mga bagay. Ngunit tumayo siya ng walang tanong na para bang isang robot na sumusunod sa utos. Sinundan ko siya.
Habang dumadaan kami sa kusina, nakita ko si Christina na hinahalo ang isang malaking kaldero. Tumingin siya sa amin at ngumiti. Naglakad kami palabas papunta sa garahe. Pagsara ng pinto sa likuran namin, ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang maliit na bumbilya sa kisame. Ang garahe ay halos walang laman, maliban sa isang workbench at ilang mga bagong kagamitan. Humarap sa akin si Marco, at sa isang iglap may nagbago. Ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang matalas at alistong tingin, ang tingin ng aking anak. Ang tunay na Marco. Hinawakan niya ang aking braso. Mahigpit. Dad, bulong niya, ang kanyang boses ay apurado at puno ng tensyon. Nagpapanggap lang ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa akin. Halos hindi ako makahinga. Nagpapanggap? I've been faking it, pagpapatuloy niya, mas mabilis na ngayon. Hindi ko iniinom ang mga tableta, itinatago ko sa ilalim ng dila ko, tapos itinatapon ko. Alam ko ang ginagawa niya, Dad. Alam ko lahat. Isang malaking bigat ang tila natanggal sa aking dibdib. Ang aking anak, hindi siya talo, hindi siya biktima, lumalaban siya. Salamat sa Diyos, anak, halos maiyak kong sabi. Dad, makinig ka, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay palingalinga sa pinto. Lalasunin ka niya ngayong gabi, ang kaldereta. Narinig ko siya sa telepono kausap si David. Akala nila mamamatay ka na rin naman, kaya bibilisan na lang nila. Alam ko, nasa labas ang mga pulis, may plano kami. Umiling siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dad, hindi nyo naiintindihan ang plano nyo. Alam nila. Si David Lim, ang kasabwat niya, pulis siya. Siya ang contact nyo sa NBI. Siya ang nagbibigay ng impormasyon kay Christina. Ang bitag na ito ay patibong para sa iyo. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng aking mga paa. Ang taong pinagkakatiwalaan namin, ang aming alas ay isang traidor. Kami ang nasa bitag. Paano? Yun lang ang nasabi ko? Kinuha ni Marco ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Nire-record ko lahat, Dad. Daan-daang oras ng pag-uusap nila. Nag-iipon ako ng sarili kong kaso. Pero kailangan nating makaalis dito ngayon. Kapag kinain mo ang hapunan na iyon, hindi ka aabutan ng surveillance team sa labas. Sisiguraduhin iyon ni David. Kasabay noon, narinig namin ang boses ni Christina mula sa loob. Boys, handa na ang hapunan. Nagkatinginan kami ni Marco. Ang aming mga mata ay puno ng parehong tanong. Anong gagawin natin? Nasa loob kami ng teritoryo ng kaaway at ang aming inaasahang tulong ay bahagi pala ng kanilang masamang plano. Ang boses ni Christina mula sa kusina, Boys, handa na ang hapunan, ay hindi tunog tulad ng isang paanyaya. Ito ay isang utos, isang hudyat na ang kurtina ay malapit ng bumagsak sa huling akto ng kanyang madugong dula. Sa loob ng malamig na garahe, ang tensyon ay halos mas matindi pa kaysa sa amoy ng pintura at langis. Nagkatinginan kami ni Marco isang mabilis na pagpapalitan ng takot, desperasyon at isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang mundong akala ko ay gumuho na ay biglang nagkaroon ng isang posibleng pundasyon, ang talino ng aking anak. Anong gagawin natin? Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Ang plano ng NBI ay isang patibong para sa akin. Ang tulong na inaasahan namin ay isang ilusyon. Kami ay nag-iisa, ngunit umiling si Marco. Sa kanyang mga mata ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ito ang determinasyon na minana niya kay Tommy. Hindi tayo nag-iisa, Dad, sabi niya, nang may diin. Hinawakan niya ang kanyang telepono. Ang screen ay nagliliwanag sa madilim na garahe. Akala niya, kontrolado niya ang lahat ng teknolohiya. Sinusubaybayan niya ang GPS ng kotse ko, ang mga tawag ko, ang mga email ko, pero hindi niya alam na mayroon akong ibang paraan. Ipinaliwanag niya ng mabilis. Sa tulong ng isang pinsan na nagtatrabaho sa IT, nagawa niyang makipag-ugnayan sa isang malayong kamag-anak sa Canada. Isang mataas na opisyal sa Royal Canadian Mounted Police, ang RCMP. Isang ahensya na walang koneksyon kay David Lim o sa korupsyon sa loob ng NBI.
Sa loob ng ilang linggo, lihim siyang nagpapadala ng mga kopya ng kanyang mga recording at ebidensya. Naka-live call ako sa kanila ngayon, Dad. Nakikinig sila sa lahat. Papunta na sila rito pero manggagaling pa sila sa kanilang embassy. Kailangan natin ng oras. Kailangan nating panatilihin siyang abala. Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ang pinto ng garahe. Doon nakatayo si Christina. Hawak ang 2 plato. Ang amoy ng kaldereta ay bumalot sa amin. Isang mayaman at masarap na amoy na ngayon ay parang amoy lason. Ang kanyang ngiti ay perpekto, isang ngiti na para sa isang pabalat ng magazine. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang madilim at kalkuladong mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Nakatutok ang mga ito kay Marco. Pinag-aralan niya ang aking anak mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang pagtayo nito ng tuwid. Nakita niya ang linaw sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kawalan ng pag-aalinlangan, ang kawalan ng pagiging tuliro na sanay na siyang makita. At sa isang iglap, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang maskara ng pagiging maamong asawa ay gumuho, at ang lumitaw ay ang tunay na mukha ng isang maninila na natuklasang ang kanyang biktima ay hindi pala mahina. Ang kanyang ngiti ay naglaho na parang pinatay na kandila. Napalitan ito ng isang ngiwi ng purong pagkamuhi. "Hayop ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng kamandag. Ang mga salita ay tila gumapang sa hangin. "Gising ka pala. Ang buong panahon na ito, nagpapanggap ka lang." Hindi sumagot si Marco. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang telepono, tinitiyak na ang kamera at mikropono ay nakatutok ng direkta sa kanya. "Tapos na ang laro, Christina," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag at malakas sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. "O dapat ba kitang tawaging Alodia? Ang tunay mong pangalan. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Mr. Chen, ang tungkol kay Mr. Mats, ang tungkol sa aking Tito Tommy, at nakarecord ang lahat ng ito." Ipinakita niya ang screen ng telepono kung saan isang audio wave ang tumatalon-talon, nagpapatunay na may live na koneksyon. At hindi lang ako ang nakakaalam, ang RCMP, kasalukuyan na silang nakikinig sa lahat ng pinag-uusapan natin. Pinindot niya ang speakerphone. Isang boses ng babae, kalmado ngunit puno ng awtoridad, ang pumuno sa garahe. "Mrs. Pearson, this is Corporal Linda Zhao of the RCMP. We have units surrounding your house. Please put down the plates and place your hands where we can see them." Para kay Christina, ang boses na iyon ay ang tunog ng katapusan. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng purong desperasyon. Tumingin siya sa mga plato sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa amin. Tumingin siya sa pinto sa kanyang likuran. Kinakalkula ang kanyang mga tsansa. At sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Hindi siya susuko. Sa isang malakas na sigaw, ibinato niya ang 2 plato ng buong lakas. Hindi sa sahig, kundi direkta sa amin. Kasabay nito, tumalikod siya at tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nagulat kami ni Marco. Yumuko kami ng sabay habang ang mga plato ay lumilipad sa ere. Ang isa ay tumama sa pader sa likuran ko at ang isa naman ay bumagsak sa sahig. Ang makapal na sarsa ng kaldereta ay kumalat na parang dugo. Napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Kung saan tumalsik ang sarsa sa aking sapatos na gawa sa balat, nagsimula itong umusok. Hindi lang ito init. Ito ay may kemikal. Isang bagay na kinakain ang material na kayang tumunaw ng tissue. Ito pala ang plano niya, isang kamatayan na magmumukhang internal bleeding dahil sa aking cancer. Narinig namin ang malakas na pag-start ng kanyang sasakyan sa kabilang bahagi ng bahay. Ang gulong ay umarangkada sa semento. Tumakbo siya, ngunit hindi siya nakalayo. Narinig namin ang sunod-sunod na tunog, ang malakas na sirena mula sa lahat ng direksyon, ang pagre-rev ng mga makina, at isang malakas na tunog ng pagbangga na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin at pagkatapos, katahimikan. Dahan-dahan kaming lumabas ni Marco mula sa garahe. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang eksena sa harap namin ay nag-aalab.
Ang kalsada ay puno ng mga sasakyan ng pulisya, hindi mga lokal na sasakyan, kundi mga itim na SUV na may mga diplomatikong plaka. Hinarangan nila ang buong kalye. Ang kotse ni Christina ay bumangga ng direkta sa isa sa mga SUV na ito. Nakita namin siyang pilit na inilalabas mula sa kanyang kotse ng mga ahenteng nakasuot ng itim. Siya ay sumisigaw, nagmumura, nanlalaban. Ang babaeng puno ng kontrol at pagkalkula ay naging isang hayop na nasa kulungan. Sa kabilang kalye, nakita namin ang NBI surveillance van. Ang mga pinto nito ay bukas at ang mga ahente sa loob, kasama na si David Lim, ay pinapalibutan na rin ng mga taga-RCMP. Ang kanilang mga armas ay nakaboba. Ang traidor ay nahuli na rin. Lahat ay tapos na. Sa gitna ng kaguluhan ng mga kumukutitap na ilaw at mga sigawan, tumingin sa akin si Marco, ang aking anak, ang aking matapang na anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ko ang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Niyakap niya ako ng mahigpit. At doon, sa gitna ng kalsada, sa harap ng aming bahay na naging isang crime scene, kami ay umiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa wakas, kami ay malaya na. Ang gabing iyon ay tila isang mahabang panaginip na puno ng mga kumukutitap na ilaw at sirena. Ngunit nang sumikat ang araw kinabukasan, ang lahat ay naging malinaw. Ang bangungot ay tapos na, totoo na, malaya na kami. Ang mga sumunod na buwan ay isang proseso ng dahan-dahang paghilom. Ang kaso laban kay Christina, o mas tamang sabihing Alodia Rivera, ay naging isang malaking balita. Ang kwento ng Black Widow ng Forbes Park ay laman ng bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Ang Limgabo pamilya ng kanyang mga naunang biktima, sina Mr. Chen at Mr. Mats, ay lumitaw at nagbigay ng kanilang mga testimonya. Ang mga recording ni Marco kasama ang testimonya ng umaming kasabwat na si David Lim ay naging mga bakal na rehas na tuluyang nagsara sa kanyang malagim na kabanata. Siya ay nahaharap sa mga kasong multiple murder, attempted murder, fraud at napakarami pang iba. Sabi ng mga abogado, habang buhay na siyang hindi makakakita ng sikat ng araw sa labas ng kulungan. At para sa akin, sapat na iyon. Ang hustisya, kahit na mabagal, ay dumating din. Ngunit ang pagkakakulong sa kanya ay isang bahagi lamang ng aming pagbangon. Ang mas mahalagang laban ay ang paghilom ng mga sugat na hindi nakikita. Si Marco, ang aking anak, ay nagsimula ng therapy. Hindi naging madali. May mga gabi na nagigising siyang sumisigaw. May mga araw na ayaw niyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang trauma ng pagiging bihag sa sariling isipan, ng pagiging biktima ng gaslighting at psychological manipulation ay malalim. Ang katotohanan na ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya, ay isang halimaw. Iyon ay isang laso na mahirap alisin sa sistema. Ngunit unti-unti nakita ko ang pagbabalik ng dating Marco, ang pagbabalik ng kislap sa kanyang mga mata, ang pagbabalik ng kanyang tawa, isang tunog na akala ko ay hindi ko na maririnig muli. Sinamahan ko siya sa bawat hakbang. Nag-usap kami ng mas marami kaysa sa kabuuan ng aming buhay. Pinuna namin ang mga tao ng pagkukulang, ang mga buwan ng sapilitang pagkakahiwalay. Ang aming mga linggo ay muling nabuhay. Ang dating Sunday dinner na sinira ni Christina ay aming ibinalik. Kaming dalawa lang, sa lumang bahay kung saan kami lumaki. Nagluluto kami ng paborito naming pagkain, nagkukwentuhan tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga alaala ni Tommy. Minsan nakikisalo sa amin si Attorney Reyes na naging isang malapit na kaibigan ng aming pamilya. Sa mga hapunan na iyon, dahan-dahan naming binubuo muli ang pundasyon ng aming pamilya. Isang pundasyon na mas matibay na ngayon dahil sinubok na ito ng apoy. Ang aming negosyo, ang Pearson Construction, ay aming binago. Tinawag na namin itong Ricardo and Thomas Construction. Isang simpleng pagbabago ngunit puno ng kahulugan. Ito ay isang pang-araw-araw na paalala sa amin ng sakripisyo ng aking kapatid, isang parangal sa kanyang talino at pagmamahal. Si Marco matapos ang ilang buwan ng pahinga ay bumalik sa trabaho nang may bagong sigla. Siya na ngayon ang nangunguna sa mga bagong proyekto,
Gamit ang mga aral na natutunan niya hindi lang sa engineering school kundi sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. At ako ay 60 taong gulang, isang taong dapat sana ay matagal nang wala sa mundong ito ayon sa plano ng isang masamang babae. Bawat umaga paggising ko, nagpapasalamat ako sa pangalawang pagkakataong ito. Madalas nagmamaneho ako ng mag-isa papuntang Batangas, sa lugar kung saan namin isinaboy ang abo ni Tommy. Umupo ako sa lumang pantalan kung saan kami madalas mangisda noong mga bata pa kami. Doon, kinakausap ko siya, kinukwento ko sa kanya ang lahat. Ang paggaling ni Marco, ang pag-usad ng negosyo, ang mga bagong tuklas na recipe ng kaldereta na hindi na naglalaman ng anumang lason. At sa bawat pagbisita ko, nagbibitaw ako ng isang pangako. Tommy, sabi ko sa hangin, hindi ko sasayangin ito. Hindi ko sasayangin ang buhay na iniligtas mo. Natutunan ko ang isang napakahalagang aral mula sa lahat ng ito. Isang aral na ibinahagi sa akin ni Tommy mula sa kabilang buhay. Ang kahalagahan ng pakikinig sa iyong kutob. Ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag kapag may naramdaman kang mali, kahit gaano pa ito kaliit. Huwag mo itong ipagwalang bahala. Dahil minsan, ang maliit na pagdudurudang iyon ang magiging babala na magliligtas sa buhay mo. Natutunan kong hindi kailanman dapat hayaan na ihiwalay ng sino man ang mga taong mahal mo. Ang pag-iisa ay ang unang hakbang sa pagkontrol. Ito ang sandata ng mga manloloko at mang-aabuso. Ang pagkakaisa ng pamilya, ang bukas na komunikasyon, yan ang ating pinakamatibay na panangga. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang libing, sa isang pagkawala. Ngunit sa pagtatapos, ito ay naging isang kwento ng muling pagsilang. Ang pagkawala ni Tommy ay nagbigay daan sa isang bagong simula para sa amin ni Marco. Isang simula na mas may pag-iingat, mas may karunungan at higit sa lahat, mas may pagpapahalaga sa bawat araw na kami ay magkasama. Ang sugat ay naroon pa rin. Hindi na ito mawawala. Ngunit hindi na ito isang bukas na sugat na nagdudugo. Ito ay isa ng peklat. Isang peklat na nagsisilbing paalala ng aming pinagdaanan, ng aming katatagan, at ng walang hanggang pagmamahal ng isang kapatid at isang ama na handang isugal ang lahat para sa kanyang pamilya. At sa bawat bagong umaga, ang peklat na iyon ay isang simbolo, hindi ng sakit, kundi ng tagumpay.